Hi guys, this is Edward Tech 40. For today, meron akong isi-share sa inyo na action camera. Bali, budget camera to para sa mga magsisimula pala mag-motovlog. And pwede nyo rin tong gamitin sa pang-araw-araw na hanap buhay para sa inyong mga reference na capture ng video. Ang pangalan ng camera na to is SJ Cam at ang model nito is SJ4000 Wi-Fi. So siya guys, check natin yung yung quality ng ng video nito. Ang nga pala nito, yung resolution ng camera natin, maabot siya ng 4K and also 30 frames per second yung camera natin. So tara guys, i-connect ko muna to sa sa mountain bike. Check natin kung malinaw yung ating camera. So yun guys, nakabit na natin siya sa ating mountain bike. I-test na natin yung ating action camera. Guys, ito yung 4K quality niya, 30 frames per second. Bali naka-mount siya dito sa helmet natin, dito sa gilid ko. Ito yung makikita nyo guys sa screen natin sa 4K quality. Natin, bali built-in microphone lang yung gamit natin, yung internal. Ang lang dito, wala siyang external na plug-in para sa mic. Bali naka built-in na yung audio natin dito sa SJ4000. Ang kagandahan pa rito sa camera natin guys, pwede mo siyang i-remote gamit yung ating phone. I-install mo lang yung app ng ating SJ Cam para ma-remote natin yung camera natin.
So yun guys, na-check na natin yung quality ng ating action camera. Para naman sa unboxing, ito siya. So guys, i-unbox na natin yung ating product, SJ4000. Maganda yung box nyo, tsaka marami siyang nakalagay na text dito. Information ng SJ4000. And pwede nyo rin itong i-connect sa phone nyo dahil meron siyang Wi-Fi connection. Dito sa gilid ng box, ito yung mga list ng mga accessories niya. Then, sa likod naman nito, may makikita kayong mga languages. And meron din tong app. I-scan mo lang yung QR code dito sa gilid ng box. Pwede rin sa App Store, tsaka sa Google Play. Sa loob ng box, ayan, makikita nyo makapal yung box ng ating product. Oh. Kasama na siya dito sa loob ng, ng casing ng water resistant. Ayan. Ito yung ating product. Check pa natin sa ilalim. Ito yung mga accessories niya guys. Marami ring laman. So, ayusin muna natin to. So, ito lahat guys yung nakuha natin sa box. Meron tayo ditong USB cable. Pwede natin itong pang-charge sa ating action camera and also i-connect sa ating desktop or laptop. Ito naman yung ating helmet base. Pwede mo itong ikabit. Meron din siyang sticker sa ilalim. 2 piraso. Yung bicycle stand na pwede mo siyang i-thread sa handlebar. Ayan, kakabit mo lang. And meron din tayo ditong mount base, 2. Isang maliit, tsaka malaki, tsaka yung adapter. And ito naman yung mga switch support na pwede mong ikabit. Gamitin yung maliit o yung isang malaki na switch support. And ito naman yung ating audio backdoor. Ito, yung sa likod niya. Pwede nyo palitan kung just in case lang na may crack na. And ito naman yung pang outdoor natin na frame. Baliktaran yung niya, yung lagayan ng ating frame pang outdoor. Meron naman tayo ditong 2 pieces na band. Ganito lang, pag gamit ng band, ilalak mo lang yung gilid. Ayan. Hindi na siya maglo-loose pag hinila mo na. Then meron tayo ditong 3M tape, 2 piraso. Pwede mo itong ikabit para sa mga iba pang accessories natin. Meron ding stickers. Yung sa manual natin, different languages yung nakasulat dito, pero meron din tong English na mababasa. Kung meron kang time, pwede mong basahin yung ating manual. Then sa likod nito, meron tayong QR code na pwede mong i-scan para sa app. Ayan yung ating manual. And ito naman yung sa waterproof case. Bali, tanggalin muna natin yung ating action cam dito sa case. Bali, hilahin lang natin pababa. Open natin. Ito yung ating action cam. Lapag muna natin. Waterproof to kasi meron siyang gasket dito sa gilid. Hindi makakapasok yung tubig. And dalas yung ating SJ cam. So, remove muna natin yung plastic sa lens niya. Maganda rin yung design. And meron pa rito sa likod. Yan. Para clear yung screen natin. So, ito yung ating SJ4000 Wi-Fi. So, tabi muna natin yung ating mga accessories para check natin yung ating action camera. Sa camera natin na SJ4000 Wi-Fi, makikita nyo maganda yung design niya. Tsaka, ito yung kanyang on and off power, tsaka mode. Then, meron tayo ditong button para sa taas, tsaka sa baba. Then, meron din tong speaker. Then, sa harap natin, ito yung kanyang 2-inch display screen. Then, sa itaas ng camera, meron siyang shutter, tsaka OK button. And ito naman yung light indicator. Sa gilid nito, ito naman yung kanyang micro SD slot, tsaka USB port. Kasama na rin dito yung kanyang internal mic. Sa ilalim ng camera natin guys, ito yung kanyang battery compartment. Pag bubuksan mo siya, ipupush mo lang yung notch niya sa gilid. Then, ito na yung kanyang cover. Ingatan nyo lang yung cover guys na mawala kasi may expose yung battery niya. Then, pag magtatanggal ka naman ng battery, hihilayin mo lang tong hawak ko. Ito, yung maliit na yan. Ito yung itsura niya guys. 3.7 volt, 900 mAh yung kanyang capacity. Maganda naman yung yung quality ng battery ni SJ Cam. Ayan. May mga warning signs din siya nakasulat kung paano natin gamitin yung ating battery. Kailangan tama yung insert natin ng battery para hindi masira yung pin ng ating action cam. Then close na natin yung cover. Ayan. Okay na. Kung gagamitin mo to, i-press mo lang siya. Ayan, meron tayong status indicator dito na blue. Yan sa gilid guys.
So, working yung camera natin. Tsaka meron siya ditong mga numbers na timestamp. Yung date, tsaka yung oras. Kung babaguhin mo, ito lang yung pipindutin natin, yung mode dito sa button natin sa harap. Kung meron kang gustong i-setup dito sa ating camera, i-press mo lang yan. Okay naman yung stabilization niya. Ito yung sa OK button, kung may napili ka na sa selection ng settings, i-press mo yung OK. Sa screen natin guys, makikita mo yung yung time ng video recording natin. Ayan. Tapos yung quality resolution na gamit natin. Tapos yung sa looping niya, pwede nyo i-adjust yan. Bali yung nakaloop siya ng 3 minutes, maglo-loop yung recording natin. Meron din siyang, wait lang, power ko ulit. Ito yung ating audio, tsaka yung battery capacity. Then ito yung year, tsaka yung date, tsaka yung oras. Okay yung ating camera, working yan. I-update ko lang yung yung year. Hindi siya touchscreen guys, yung ating display. So ang configuration lang talaga is dito sa mga buttons. So mode natin sa photo. Ito yung makikita niyo sa photo guys. Naka-default siya ng 12 megapixel. Ayan, dito sa taas yung icon, tsaka yung number 12. So, try natin mag-capture. Photo tayo. Okay button. Ayan, working yung sa photo natin. Then, meron din siyang rito, yung series ng captured ng photo sa ilalim. So, i-mode lang natin yan. Ayan yung kuha natin, yung output. So, mode ulit. Dito naman yung setup natin, makikita nyo rito yung sa first na setup natin yung yung resolution. So, pwede mong baguhin yan. Pwedeng 4K o kaya 2K, 1080p at marami pang iba. So, nasa iyo na yan kung anong quality ng resolution yung gagamitin mo sa action camera natin. So, ilagay ko lang muna siya sa 2K, 30 frames per seconds. Pagka select mo nyan, press mo na yung OK dito sa ibabaw. Yan. Then, meron tayong loop recording, video codec, FOV o field of view. Pwede nating piliin yung field of view natin. Pero, siyempre, yung default lang muna yung gagamitin ko. Tapos, meron tayo ditong WDR. Then, motion detection. Ayan. Audio. Sa audio naman, kung gusto mo nang walang sound, pwede mong i-off. So, iwan lang natin na naka-default siya, naka-on. Timestamp. Pwede mong i-off, tsaka i-on. So, iwan lang din natin to na naka-default. Then, meron tayo dito image size. Yung default ng image size natin, 12 megapixel Pwede mong baguhin. Ayan. Hanggang 2 MHD. Ayan. Marami kang pagpipilian dito guys kung anong image size yung gagamitin mo. So, default lang muna natin. Tapos quality. Meron tayo ditong fine, normal. Pero yung default lang muna. Then sharpness, white balance. Tapos yung color, ISO. Tsaka meron din tong ayan yung sa niya, sa sasakyan. Pwede mo siyang i-set up sa dashcam. Then, baba pa natin. Then may time, date ng time, auto power off, tsaka yung sa sa screen save. Bali pag nilagay mo sa 3 minutes, mag-off lang yung screen pero operational na tumatakbo yung natin, yung camera. Nagse-save lang siya ng ng power. Ito naman yung sa ating Wi-Fi, yung SSID. Yung sa language, bali makikita mo iba-ibang language yung pwedeng gamitin dito sa camera natin. Ibig sabihin nito, yung ating product is pang international. Then pagdating naman sa format, pwede mong linisin yung yung micro SD ito sa naka-insert dito sa camera natin. Pwede mong i-format 'yan kung hindi mo na kailangan yung mga files para bakante yung ating storage. Then pwede mo rin na ibalik sa default settings yung camera mo kung medyo naninibago na yung paggamit mo. Pwede mo siya ibalik sa default. Bali, ang sinettings ko ngayon sa camera natin is 2K, 30 frames per seconds. Lang muna natin, i-okay lang muna natin sa default. Tapos yung version ng ating camera is ito, 2.2. Yung firmware niya is SJ-CAM. Ayan. So, labas na tayo dito. Press lang natin ulit yung mode. So, nandito na tayo sa sa video. Start tayo ng recording. Press lang natin yung OK. Ayan. Start na siya sa recording guys. Naka-red na yung numbers natin dito sa taas. Tsaka 2K resolution yung gamit natin.
Pag magre-record ka, nagbi-blink din yung indicator natin dito na blue. Yung katabi ng blue is orange pag magcha-charge ka. Pero hindi tayo ngayon nagcha-charge kaya hindi natin makikita yung indicator sa gilid. So working yung recording natin. So mode natin yung sa recording. Check natin yung output. Photo. Ito yung sa recording natin yung video. Play natin. So yun guys, working yung sa recording natin. Ayan. Tsaka yung file name niya nasa baba. Tsaka yung quality niya is QHD. Ayan. So yun guys, yung ating review para sa ating action camera ng SJ4000 Wi-Fi. Don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. Bye!